Good evening. So good evening. Ito na yung start ng TMB hike natin. Papunta na ako ng München airport or Munich airport. Stay ako doon ng overnight. Bukas yung flight ko ng 6:30 yata ng umaga. RE 22 nach München Flughafen Terminal über Neufahren, Niederbayern, Landshut, Hauptbahnhof, Freising. Nächste Station Eckmühl. Hindi na po kaya ni Maan. Mukhang uuwi na to. Ano pre, uwi na? Hiker ka na pre. You are now a hike 1,490 elevation tayo. Tayo na 1/3 pa lang, wala pa yata 1/3 po tayo na. Pag uhaw ka, uminom ka. Hindi naman kita pinipigilan pre. Baka sabihin mo tinotorture kita dito. Hindi ka na sumama. 4 days lang yata kami dito. Tapos hindi na namin tatapusin. Kasi mahirap. Yung kasama ko po ay nahihirapan na. Hirap na po siya sa buhay niya. Sabi niya is kung bakit siya sumama sa akin. It's closed. But that one is open. First time niya rin yata pre. Ang dami niyang karga pre. Bading pa ata ito pre. Tingnan mo, sa taas. Nabubo. Judgmental ka, brother. Ba't ang dumi na ng bag ko? Ha? Malay ko sa'yo, ikaw yung nagkakarga niyan eh. Ginawa mo sa bag ko. Yan o, sa akin o, tingnan mo, sinagad ko. O, tapos? Ano oras na ba? 9:30 na. Ha? 9:30 na. 9:30 pa lang. May 8 days pa tayo sa 179. 6 kilometers pa lang tayo. Dito maganda mag-video. Kunwari maraming pera. Kala mo hindi taga-hugas ng put eh. Tagahugas na ng puwet. Taga-hugas ko ng put eh. Dito sa bundok dadaan. Ito, tatagusin tong bundok. Pero yung mga mahihina dito sa kanan. Yung mga malalakas dito sa kaliwa. Kita na lang tayo sa... Gago, pwede naman. Kaya mo bang umakyat? Hindi ko nga alam eh. Hindi Pero nga. parang kaya ko pa. Kailangan ko lang talaga ng matinding burp. Baka akyatin namin tong bundok. Hindi, akyatin pala namin yung bundok kasi malakas kaming tao eh. Tsaka mayabang kami so akyatin namin yung bundok. Naiyak sila per.
Wala man dadaan, di ba? Alam mo bakit ako natagalan sa pagbili ng Coke kanina? Bakit? Hindi niya alam yung presyo ng tinda niya. Ayaw matanda. Gago ganda. Biruin mo yung dos na binili natin. 250 kahapon na. Oh. Hotel. 4 na ngayon. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ay, Na pala yun sa doble or triple yung presyo dito. doble. So yung pagkain sa baba, kung 7 euro yun, 15. nasa 15 dito. Sarap siguro magising na ganito lagi yung view mo, ano? Yan o, yung ganyang pan. No? Ganito lagi. École de Bionacet. École de Bionacet. Bonassoy. Bonus eh. Kung probinsya to, pero lahat may kotse, hindi ako naniniwalang probinsya to. Kasi sa probinsya natin, Alam mo ba, dito sa ibang bansa, pag farmer ka, ah, sabihin mapera mo ka. dito, Bato to pre, oh. Oo nga. Gago ba to? Tapos medyo malayo pa kami. Nakaka 9 kilometers na kami. Pero medyo malayo pa. 9 kilometers. So meron pa kami 170 kilometers na bubunuin. Ganda ng church, no? Bukas dyan tayo eh. Hindi, joke lang. Tingin ko dito tayo dadaan. Oh, hindi ko alam. Ha? Paala na naman si Batman. Pwede kaya akong umimpla na ihi dyan. Nakahanap pa tayo ng magandang hanap na magandang Ganito mo mag-upload. Ngayon, nakyat na naman. Isang oras bago dun sa lugar ng camping namin. Putangin ng buhay. So,
So nasa less contamine la contamino na kami. Isang oras na lang tapos nasa camping spot na kami. Doon kami nang galing sa likod ng bundok na yan. So dito kami mag-stay ng gabi namin. Tapos bukas yun na yung day 2 namin. Grabe. Ako na naman, ayaw ko na. Nasa 6 kilometers pa tayo. Lumigas nga. Hindi mo siya challenging kayo. Kung nalamigan. Hindi mo siya challenging kayo. Hindi challenging. Hirap kaya. Ito yung pinaka-the best na bread nito na nakakain sa talang buhay. Ito na yung pinaka-masarap na bread na nakain sa talang buhay. Budget mo dito sa mga kung Hindi pre, ito naman naman yung view. Hindi ba? Hindi oh. Ginawa ko naman lahat. Sumugal ako kahit alam kong talo. Iginugol ko lahat ng oras ko sa'yo para maramdaman mo lang na ganyan kita kamahal. Pero parang wala lang sa'yo ang lahat ng mga paghihirap ko. Sana hindi lang kita nakilala. Sana hindi na lang kita nakasama. Sinaktan mo lang ako. Sana hindi na lang kita
Ang galing no, may mga playground dito. Ang ganda picture ba? Gusto mo mag-picture? Hi, so I'm here now in Camping Leponchai. So, overnight lang kami dito at day 1, tapos na yung day 1, around 21 kilometers natapos namin. And hopefully tomorrow sa another 21 kilometers papuntang Camping Glaciers. Yeah, mahirap yung hike. Hopefully matapos namin in 9 days. Thank you very much. Yan na yung aakyatin natin. Almost 5 kilometers na kami sa hike. Medyo malayo pa. So papunta kami ng Lascia Fix. Sana kayanin. Ganda no? Punta ka na, 50 euro lang. So 50 euro lang, makakakyat ka na sa Tour du Mont Blanc. Diba? Ganda no? Parang nasa Switzerland lang, pero nasa France pa kami. Ilang araw na lang papunta na kami Switzerland. Ayun si Maano. Tingin ko hindi niya nakaya eh. Yung lakad pa naman ni Maan parang parang The Hobbit. Small steps, pero nakakaabot sa dulo. Tingin ko 2 day na namin, pero mabigat yung karga namin, is mabigat pa rin. Hindi gumagaan, kaya leche. Buti na lang nakatulong tong pole. Kung wala tong pole, tingin ko hindi ko masasurvive tong Tour du Mont Blanc. Malaki pala halaga nito dati. Kala ko para sa mga matatanda lang tong pole, pero hindi. Par, nakita mo na yung trail? Paakyat? Aakyatin natin yan. Hindi ko alam kung sa kaliwa o kanan tayo. Hindi ko tuktok. Hindi ko alam kung sa kaliwa o sa kanan. Nakita mo tong trail? Ayan no? Oh yan. Yan pataas. Kasi tatagos tayo dun eh. Tapos yung baba niyan, yun na yung camping site natin. Hindi na kaya ni Maan. Tingin ko dito na siya ayaw. Hindi niya na kaya. Uurong na to. Pero pag umuwi ito, hindi ko to sasamaan. Umuwi siya mag-isa. Lahat ng binayad niya sa akin na 50 euro sa travel na to, walang refund yun. Maganda yung hiking, yung trail dito, yung hiking maganda. Itong Tour du Mont Blanc. Kahit hindi mo siya gawin ng whole TMB, tingin ko kahit half day ka lang, kahit
i-hike mo lang yung mga summit-summit. Tingin ko ano eh. Tingin ko mas okay yun. Pero since ambisyoso kami, hinike namin tong Tour de Mont Blanc ng buo. Nakakatakot to. Yung palang yung taas pa lang. Yan. Yung taas pa lang nakakatakot na. Ilang oras kaya yung bubunuin? 3 hours? 4 hours? Ilan? Ang pangit pa is yung dala kong relo is yung Apple Watch na walang kwenta. Mabilis malobat. Para mayroong Strava. Kasi kapag hindi naka-Strava, hindi mo ginawa. So dami oh, daming nag-hike. Matatanda, bata. Pero commonly mga matatanda, grabe. Malalakas nila mag-hike. Sa Pilipinas yung mga ganyan, mga matatanda. Hindi sila yung mga normal. Makikita mo is yung mga guide. Kung hindi yung mga taga-bundok. Pero wala kang makitang normal na matatanda na nag-hike ng mga ganito kataas. Ito pa lang nasa 1,000 plus elevation na kami, di ba? Yung mga baka oh. Yan si Maano sa baba. So doon kami nang galing oh. Doon sa baba. Diyan. Hanggang dito. After 30 minutes yata saka natapos. Hindi na ito makakarating si Maan. Andun pa sa baba. Diretso na kaya ako. So doon siguro kami. Yung pinakadulo nito yung tuktok. Yun. Doon yung goal. Pagkatapos bababa papuntang valley. Tapos yun na yung camping plots o yung camping spot, camping area. Si Maana wala na. Hindi ko na alam kung nasaan siya. Pero sa taas na kayo magkikita. Hanay ka sa taas. Tapos lunch na ako. Gutom na ako. So may mga snow pa ng konting snow from winter. Kunti lang. Tayo na, isang oras pa to. Fuck. Elevation daw. So this is the view after 2,170 meters above sea level. Simaan? Simaan ba yun? Hindi yata Simaan yun. Kala ko Simaan. Jusque de l'autre côté, à la radiale, de l'autre côté.
nakita si Maan. Bagets. Ginawa ko naman ang lahat. Sumugal ako kahit alam kong talo. Iginugol ko lahat ng oras ko sa'yo para maramdaman mo lang na ganyan kita kamahal. Pero parang wala lang sa'yo ang lahat ng mga paghihirap ko. Sana'y di na lang kita nakilala. Sana'y di na lang kita nakasama. Sinaktan mo lang ako. Sana'y di na lang kita minahal. Kita nakilala. Sana'y di na lang kita nakasama. Sinaktan mo lang ako. Sana'y di na lang kita minahal. Touchdown. So meron ng hot. Antayin ko si Maan doon. Tapos bili ako ng coke. Malamig na coke. Malayo pa. Mukhang doon pa yung daanan. So nasa 1,750 meters pa. Isang oras na yata ako naglalakad. Isang oras, 2 oras. Sakit na yung tuhod ko pababa. Hindi ko alam. Fuck. Maingat lang. Pero kumusta kaya si Maan? Iniwan ko siya. Kita kami sa baba na lang. So bahala siya. Hindi ko alam kung sunog na rin ba yung mukha ko. Kasi parang may nararamdaman akong sunog. Hindi ko alam. So malayo-layo pa. Nakaka 16 kilometers na kami. Ako.
Diyan kami sa baba. Hindi ko alam kung dyan ba talaga o doon pa sa dulo. Pero dyan yung camping site. Ayun. Ayoko na. Ang wala pa, ang problema, walang bandana sa leeg, di ba? Akala mo talaga puti. Hindi nagbabandana. So, sunog ako nito. Pagpasok ko nito sa sunod na linggo, sa August, ang itim-itim ko na. Hindi ko alam. Grabe, 1,700 pa lang yun. Yung hot doon sa taas is around 2,100 yung taas. Medyo malamig. Kaya pag wala kang sleeping bag doon, GG gaton. Mas malamig sa taas. Pero malamig din dito kasi 1,700 nga yung taas niya. Yun. Hindi ko alam kung kumusta na yung tuhod ni Mahaan. So sana okay lang. Kanina kasi naglalakad siya, ika-ika na eh. So hindi ko alam, hindi ko pa siya naaninag. Hindi ko pa siya nakikita. Mamaya kamustahin natin kung makakapagyabang pa siya. Baka hindi na makapagyabang yun. Baka nga bukas umayaw na yun. Kasi sobrang hirap nung dinaan na namin. Sobrang hirap, promise. Isa pa dito, buti na lang meron akong dalang Vaseline. Doon sa mga napanood ko, kailangan daw magdala ng something na Vaseline para sa blister sa paa. Tama nga naman, kasi kung downhill ganito 2,000, kaka-blister ka talaga. So I can finally see the civilization. Lapit na. So dyan na lang sa baba. Yan, dyan na lang sa baba. Yan yung campsite. Diyan na kami matutulog mamayang gabi. Anak ko, lamig dito mamaya. Around siguro lamig. Yan. There's a valley and there's a mountain. So into the valley, we're going to camp into the valley. So mamayang gabi, sobrang lamig. GG na naman. So kailangan bumili ng mga pagkain dyan mamaya. Hopefully, well, it's 2 minutes before 4 and hopefully later makapagpahinga na. Pipila. Dami namin tao. Dami nagti-TMB. Yung iba siguro 4 days mag-hike. So good evening. Nakarating na kami sa, ang hirap i-pronounce kasi sa France sa French. Camping Les Glacier, basta yun. So around 1,426 according to sa camera ko, meters above sea level. So malamig mamayang gabi. What the fuck. So hindi ko alam kung anong mangyayari, pero yun. So yung recap nung inakyat namin is umabot kami ng around 2,100 elevation o meters. Lahat simula nung from last camping site, paakyat lang ng paakyat. Tapos nung natumbok na namin yung dulo, syempre bumaba kami dito nga sa camping site naman na to. So yun, around 18 kilometers in all. Nakarating ako, nag-start kami around 8:40 ng umaga, natapos ako ng 4 PM. So mahirap siya, mahirap yung akyat. Never in my life na nagkaroon ako ng mga multi-day hike. So ito yung day 2 ng aking Tour de Mont Blanc. And bukas yung day 3. Hopefully maging okay ang lahat. And yeah, let's hope for the best. See you tomorrow. $1,441. May aso dyan na. Saan? Ay gago.
King. Wow, kala mo talaga. Punta na kaming Courmayeur. Around 20 kilometers. Day 3. Fresh ang legs. In pain pero we keep on moving. Wow, charot. Grabe, ang taas pa rin natin. 1,442. Isipin mo yon. Ang bilis naman ng tatlo. Ang bilis ng tatlo lumaglakad. Bias mo, nakabias ko. Hindi pwedeng mahuhuli tayo, par. Kailangan na bilisan natin. Kapag ganun lang. Hindi tayo mahuhuli. Second to the last round. May natutulog pa doon? Saan? Kanina? Sarap pa ng hilak ng nagbike. Hindi naman naakyat. Ano ka ba? Ha? Hindi naman mag-hike yun. Mabike packing lang yun. Puta, lamig. Malamig. Shout out sa asawa ko dyan. Andito na yung asawa mong unemployed. Naglalakad lang sa Europe. Ay, may trabaho ka pala. Sana all may trabaho. Ako kasi pabakasyon lang eh. So yun yung Mont Blanc. And nasa 1,520 meters above sea level yata tawag nila dito. Ang taas. So yan. Doon sa place na kung saan kami nag overnight is around 83 elevation gain. So yan. Walang hintong ahon. Sa day 1 pa lang medyo mahirap na. From start siguro around 3 kilometers na walk. Tapos after nun puro ahon na yun hanggang dulo, hanggang matapos. Pagkatapos dadaan sa forest. So lulus kayo ng gain around elevation gain around 300-400 meters. Tapos akyat ulit. Tapos sa mountain ulit, pero downside lang. Yun. Second day mas malala. Mas matindi yung ahon kaysa sa first day. So, yun. Kailangan ng training if gagawin nyo yung Tour de Mont Blanc. 50 euro lang, makaka-Tour de Mont Blanc ka na. Saan ka pa? Pero magdala kayo ng sleeping bag. Kasi mahirap na walang sleeping bag. Yung dala ko maalong lang. Yan. Tapos may dala akong jacket. Dapat gagamitin ko para sa taas. Eh nung first day pa lang nilamig na ako. So ginawa ko yung jacket, yung para sa kamay, ginawa ko para sa paa. Tangina, sira. So may mga taxi rin dito kung gusto mo mag-taxi, but hindi tayo magta-taxi.
Diba? Bading tayo eh. So gusto natin yung pain. So, there's a fresh water. Nakita ko na yung aakyatin namin. Don't hit. I'm good. Hi. 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 Siyempre gusto ko nilalakad yung Tour de Mont Blanc. (1,755 meters). Tapos may dumaan na magpamilya. What the fuck? So yung mga anak niya naka-trail run na costume or outfit, yung lalaki at saka babae. Yung nanay naman naka-trail run, tapos yung lalaki nag-hike. Tapos yung aakyatin nila, yan, hanggang dun sa taas. Actually hindi siya, hindi, hanggang dito pala. Yan taas, nakikita ko, may nakita ko nung taas dun. Tapos nung taas siguro bababa na yan doon. Kanina pa ako nakaupo dito kasi hindi ko alam kung masusundan ba to ng kasama ko. 30 minutes na ako nakaupo, wala pa siya. What to do now? Ito yung maganda kumanta ng ano eh. Oras na ako na 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 bum 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 para ma na 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 na. The sun is out. The sun is out.
So 2,153 meters na. Doon kami galing. Doon sa valley na yun. Bakit? Ito. Wala pa simaan. Wala pa simaan.
nakababa na. Nasa malapit na, ayan, refugio. Gusto ko bumili ng coke pero masyadong mataas, ayoko nang akatin yan. Siguro around around 100 meters pa yun, so wag na. Pero ang ganda ng view. Medyo sarap. Ang lamig. Oh goodness. I'm gonna die, bitch. Tingnan mo kung gaano kalayo yung pupuntahan ko pa. Tingin ko doon pa yun eh. Oh fuck. I am fucking dead. Dito nga dumaan kanina eh. Dito dumaan kanina. Ito lang ako. Ginagawa ko to, pero akala ko patag na lang, yung pala akit pa ng bundok. Pagkatapos nito pababa na naman ulit. Alas 4 na yata, so hindi ko alam. So I'm 2,297 meters above sea level. Hindi, meters hindi ko alam. So, yan. Lakas ng hangin. Bago makarating dito is ang daming paghihirap.
Pagod na ako. May na-realize lang ako ngayong araw. What if ginawa ko to, 60 na ako? Hindi ko na magagawa tong Tour de Mont Blanc. Masaya ako na nagawa ko siya ngayon. Sabi nga nila, pain is inevitable, suffering is a choice. So I choose to suffer. Yun nga yun siguro yun, di ba? Pero masaya ako na pang day 3 na namin at nandito pa ako sa taas ng bundok. Siguro hindi na kayo magka-camp. Gusto ko na mag-hotel para makapag-charge din at the same time. Para bukas may energy. Siguro kain lang kami sa labas. Medyo malayo pa yung kasama kong si Man. Tingin ko tagal-tagal pa siya. Siguro 40 minutes yung pagitan namin. Depende sa lakad niya. So yun. Yun na nga. Habang maaga pa, habang malakas pa yung katawan natin, gawin na natin yung mga bagay na alam mo yun, gusto natin. Ito na siguro yung tinatawag dun sa Japanese na salita Misoji. Ito yung Misoji ko ngayong taon. Hopefully matapos ko. Pang day 3 ko na. Yun nga. Bukas day 4, hopefully okay pa yung mga tuhod namin. Kasi yung una is naka 2,000 meters kami. Ngayon naman 2,000 plus ulit. Tapos ngayon pababa na naman kami ulit. So hopefully okay pa yung mga endurance wise. May endurance naman, pero yung pain sa muscle talagang masakit. Like yung legs ko masakit ngayon. Yung bintik, yung hita ko masakit din ngayon. Yun. At saka sobrang itim ko na. Sunog na sunog. Mali ko lang kasi wala akong dalang bandana. So hindi mako-cover yung likod. Pero sobrang itim ko na. Sobrang itim. Pero okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang siguro. Pero yun. Masaya. Gawin yung mga bagay na kaya nyo pa ngayon. Yung pera darating. Yung bills darating. Pero yung one in a lifetime adventure, hindi mo na magagawa yan when you age. May limit. Pero alam mo yun, hindi mo makikita yung buong potential mo. Di ba? Kaya ko pala yun. Though hindi ganun kahirap yung mga bundok dito. Like ito, lakad-lakad ka lang naman, pero elevation wise matataas, di ba? Di ka mawawala. So yeah, gawin niyo mga bagay na gusto nyo. Yun lang. Kasi yung wala lang, natutunan ko lang siguro sa buhay, life is short. And if you're in a time na parang alam mo yun, wala ka nang maibubuga, too late, right? So ngayon habang bata ka pa, hanggang hindi ka pa nagsi-60s, gawin mo yung gusto mo. Gawin mo yung adventure mo sa buhay. Yeah. Actually wala nang nakasunod sa amin dito. Sa akin wala rin nakasunod. So libre ako magsalita sa harap ng camera kasi nahihiya ako. So far goods. Grabe yung pababa. Hindi ko alam kung anong oras na. 4 plus na siguro. Makakarating kami nito sa Courmayeur. Gabi na siguro kasi bababa pa. Pero sobrang hirap. Sobrang hirap ng dinanas ko. Sobrang hirap. Tuloy yung kasama ko, first timer yan. Sa multi-hike. So
Tingin ko naman, kaya niya. Kasi naka-day 2 na siya eh. Tingin ko kaya niya naman. Magkikita kami dun sa refugio. Sa isang hut. Inom lang ng coke para may energy pagbaba mamaya. Sugar rush. Kailangan. Tsaka yun na nga. Malapit na matapos yung aming Tour de Mont Blanc. Bukas is day 4. Sana okay pa lahat ng legs. Ginamit ko na lahat ng omega ko. Hopefully makatulong sa pag-ibsan ng mga pain. So yun. Day 4, going to the Camp Tronchay, 18 kilometers lang. So dyan kami nanggaling kanina sa Courmayeur. Sobrang ganda. Sobrang init. Yes sir. Sir. Day 4 ng aming Tour de Mont Blanc. Papunta kaming Valferret ba? Sa camping Tronchay. Siguro doon yung banda sa medyo dulo nung tingin ko dulo ng valley na yun. So yun, fucking hot. It's fucking hot. Maganda yung merong rainbow eh. Mukha ka ng hiker talaga pag ganun, naka rainbow. Yung meron dito, rainbow. Susunod. Akit ka pa ba? After nito. Ba't ba natin ginagawa ito, punyeta? So kanina nandun ako sa tuktok, di ba? Kahapon, mga bandang alas 8 ng gabi, nang pababa kami ng Courmayeur, matindi rin yung downhill. Ngayon, downhill na naman. Inayaw ko na, Brad. Ayoko na. Okay na lang, ahon na lang lahat. Wag na downhill. Ahon na lang. Pagod na ako. Tingnan mo. Utang ina. Pagod na ako, Brad. Ayoko na. Fuck. Tapos bukas, dito rin kami. Hindi, ako lang pala. Kasi yung kasama ko medyo mahina yung sa ahon. So bukas, dito rin ako bukas. Ahon ako dito kasi kailangan ko bumalik sa trail ng TMB. Para alam mo yun, legit na nag-TMB ka. Wala kang dinaan ng shortcut, di ba? So, Brad, yung tuhod ko, she's asking for help, man. Tuhod ko, tangina. It's day 5 of Tour de Mont Blanc. Hindi na sumama si Maan kasi natatakot sa ulan. So magsa kong akit ngayon. According sa weather forecast, ulan mamayang after 12 noon. Siguro mga 2 or 3 p.m. So ngayon, late na ako umalis, 7:30. And I'm going to Switzerland ngayon. Papunta akong La Folie. Kaka-out ko lang sa campsite.
Hindi ako nakapag-breakfast, walang kape. Sarado yung canteen. Dapat lenient yung owner ng camping, di ba? It's money. Magbubukas na sila, alas 8 pa. And hindi na makapagantay kasi I still have big mountain to climb. And yeah, let's see. So hindi ko alam kung kailan kayo magkikita ni Maan kasi Sunday ulan ng buong araw. I-skip ko yung Sunday. Then yung Monday, yung gagawin ko ng Sunday is gagawin ko ng Monday. Tapos yung sa Monday na dapat na gagawin ko, isasabay ko siya sa Sunday na dapat ko gagawin. So around 30 kilometers yun yung Monday. Ngayon I have like 20 kilometers more ahead of me. And I'm scared. I hope I could finish it kasi matapos ko siya ng before 5 p.m. or 6 p.m. Sa Monday. Kasi nga ulan ng malakas. So, kahapon bumaba ako dito. Diyan. Bumaba ako dyan. So, akitin ko ulit yan. Yan. Akitin ko ulit. Kasi hindi natin makakomplete yung TMB kapag hindi natin inakit yan. Pwede naman tayo mag-skip. Pero doon pa yun. So around 4 or 5 kilometers. Tapos saka ka mag-uphill. Pero may skip mo tong part na to. So hindi ko siya na, alam mo yun, it's not worth it. So bakit ba ako umakyat, di ba? Kung hindi ko gagawin yung part na kung saan ako huminto. So babalikan ko yung part kung saan ako huminto. Hopefully ngayon mare-record na sa Strava. Lecheng Apple Watch yan. Dapat hindi dinala kong relo. Hindi talaga maasahan ng Apple kahit kailan. So yun, hopefully makita na siya sa Strava yung dinaanan kong naman. Yung GPS. Kailangan ko yung GPS. So yun, see you later, alligator.
Good morning. Good morning. This is punishment. Yes. This is punishment. Yesterday you went also downhill, Yes. and today we need to go up. Yeah. Not just to Yeah. not miss the TMB row. I go ahead. I hope. Thank you, and you too. You guys. Were you like walking for an hour? Almost no. 30 minutes. Now I have no idea. Maybe 40 minutes. I went there 7:30, it's now 7:50. You're a fast walker. I was trying to reach I was trying to reach where the TMB route around less than 8:30. I think. I think so. We're almost half, I think. Yeah. Yes, yes, it's almost half. Yes. So enjoy your hike, guys. Thank you. So doon ako nag-camp. So nilakad gan. Almost kalahati na.
Kailangan ko kumain sa refugio. Ano almusal? Kinain ko lang kahapon is pasta. Tapos bread. Tapos yun na yan. Nag-order ako ng croissant at saka baguette. Kaso, magbubukas yung karinderya or yung canteen dun sa camp ng 8 o'clock. Hindi ko na maantay. Kalahati na. Almost 3/4 na yata. Almusal. Tangin ng almusal. Ayaw ko yung almusal na yan. May shortcut. Ayan. Hanggang doon. Kasi kung dito ka dadaan, ikot ka pa. May shortcut ako. Shortcut. Ganito almusal mo? Tangin na. Mas pipiliin ko pa rin yung bread. Yung baguette na bread. Tingin ko wala akong mabutang pagkain mamaya sa trail. Pero kailangan kumain sa refugio. Yes. Ha? Yan yung hindi pala yan mount lang. Yan yung Grande Eurases. Nasa around 4,200 meters yung taas niya na. Wala palang trail doon.
Lapit na. Effective yata yung pagtatakbo ko. Yung endurance. Pero yung pain, sobrang sakit. May mga part na magka-cramps. Lalo na sa may gluteus area. Doon medyo may parang namumong lactate. Kahapon, in-stretch ko yun eh. Hopefully nakatulong ngayong araw. Okay lang yung paakyat eh. Pero yung downhill, yung tuhod ko, sa may kneecap, doon yung masakit. Doon yung talagang kailangan mo magdahan-dahan. Pag maglalakad ka pababa, hindi naka-straight yung legs mo. Kailangan medyo may konting flex kasi masakit. Yan, malapit na ako. Nandito na ako. Kailangan natin magdahan-dahan kasi bangin yung next. So, dito na ako sa junction. Yun yung akitin ko maya. Yan yung TMB route. Ito yata sa baba. Not sure. Basta yan yung TMB. Malapit na ako sa junction. Umalis ako doon ng 7:30. 8:05 na. 30 minutes. Ang bilis ko, gago. Baka mamaya maubos ako sa downhill. Yung papuntang Switzerland. Ang tawag ko dyan is power hike. Hindi ganun kabilis. Tama lang. Pero tuloy-tuloy. Pero minto ako diba sa video. Power hike tawag dyan. Yung mga gantong trail, parang pag punta ka na Mount Pulag, ganto. Pero hindi pa ako nakapag-Akiki trail. Doon lang ako sa Star Trail. Kasama ko dati si Pearl. Ayan na yung junction. Kailangan lang inom lang ang tubig. Kain ng konting Haribo. Tapos lakad na ulit.
Nax Junction. Ayan, Henry Junction. Balik na ulit ako sa TMB Trail. Ayan. Tingin ko naman deserve ko tong cake, di ba? After 2 hours of hiking. Tanang ahon na naman mamaya. So nakadaan na ako sa unang spot ng Refugio. Bumili ako ng cappuccino tsaka cake. Yun yung breakfast ko ngayon. Yung cake is nagkakos ng 7 euro. What the fuck? Yung cappuccino is 3 euro. Yung bumili ako ng coke para on the way inom ako ng sugar shit. So ngayon lakad na naman papuntang Refugio Elena. At tingin ko doon ako magla-lunch. Hopefully. Baka mamaya alas 12 pa yung lunch nila doon. So, tingnan natin. That's my view right now. So far, yung legs ko hindi siya ganun kasakit. Pero alam ko mamaya pag dating ko sa campsite, sobrang sakit nito. Tingin ko adrenaline lang to.
Kasi kanina inakat ko yung bundok. 30 minutes yata. What the fuck? So yun. Nakikita ko na yung aakyatin kong bundok. Hindi ko alam kung kaya ko bang i-survive yan. Pero kaya ko naman. The legs are not hurting anymore. Tingin ko sementado na. Hindi nga ako gumagamit ngayon ng trekking pole kasi gusto ko magmabilis. Hindi masyadong mabilis pero saktong bilis. Pero ang ganda. Sobrang ganda. 'Di ba? So hindi ko alam kung saan yung Switzerland. Doon ba? Pagtagos ng bundok na yan. Bumili ako ng mapa. Wala naman akong kompas. Hindi ko rin alam kung paano tumingin. Tanga-tanga. Tapos ang liliit pa. Kasi gusto ko alamin kung saan yung may mga camping spot. Wala din. Hindi ko rin nagamit. Wala ring mga nakalagay na mga na trail na gano'n, saan papunta ganito. Wala. Pero along the trail dito may mga signages naman. Pero yun, kailangan ko pa rin tumingin sa cellphone para maging sigurado. Meron siguro sa mapa, kaso hindi ko alam kung paano tingnan. Naka-Italian kasi. Laki yung Courmayeur, hindi siya naka-English. Anong tawag nila doon? Col de Foix? Col de Foix? Hindi ko alam. So yun. So ngayon, mag-isa ko na naglalakad. Wala akong inaantay. Nag-break ako kanina doon sa Refugio, mga 10 minutes lang. Nagkape lang ako. Cake. Think ko okay na yan. Sana mamaya makapagpasta ulit. Tsaka mamayang dinner. Para bukas may power. Dahil sa power. Hi boss. Oh. Oh shit. Huh? Do they hit? Do they hit person? You don't know? Okay, you first. I follow. Oh god, that's big. Good luck. Mama kanske mucke. Mucke. Sono ancora carne queste, sono vuote.
Friends. So sabi ng lalaki, doon daw ako aakyat. Tapos pababa. Doon papuntang Switzerland. Yay! Makakapunta na ako ng Switzerland! Grabe. 2,343 meters na pala. Doon ako galing, oh. Doon. Binaybay ko yan, oh. Siguro mga alas 4. Nasa La Folie na ako. Tangina, ayaw na. Finally, nasa peak na ako. 네, 근데 이제 살짝 역광이라서 어떻게 나오긴 하는데. 찍겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋. What's up? So nasa Switzerland na ako. Lagpasan ko na yung borders. 1 hour and 45 minutes daw lakad papuntang La Folie. So malapit na. Siguro mga before 3 or around 3 PM karating na ako doon. Never ending landscape. Never ending. And never ending downhill, motherfucker. So grabe kanina,
around 2,300 meters elevation or up, meters above, yun. Tapos puro downhill lang. Grabe. Pero so far, hindi naman ako nakakaramdam ng pain sa tuhod ko. Baka siguro mamaya siguro. Tingin ko mamaya. Pero grabe. Hindi na matapos-tapos tong downhill na lakad na tong putang ina. Pagod na ako. Gusto ko na lang matapos. Sabi sa forecast uulan daw, pero wala pa ako nakitang maambon. Sebus! So, andito na ako ngayon sa Switzerland. Papunta na akong campsite. It's around 2:20 in the afternoon. 7 hours of walking. I survived. My knee survived. So, parang sinasabi nung tuhod ko, ano yung kanta ko kanina? Nakalimutan ko na. Kantahin ko once kapag naalala ko na. So, yun. So, Switzerland na ako. Around 1,700 meters. Ang taas nito. So, yun. Ay isang patunay na nasa Switzerland na ako. Naka Red Cross na flag. Malayo pa yata ako. Ayan. Ferret. Sarap siguro. Ano? Hindi ko alam kung ano yung isang flag na yan. Grabe, no? Isang malupit. Sarap siguro tumira dito ba? Ganda ng bahay. Natapos na nga yung day 5 of TMB. Umulan at nataranta ako. Naghanap ako ng lodge yata to. Putang ina, yung gamit hindi pwedeng dalhin pa loob. So doon lang sa baba. So hindi ako makapaglaba. So anong gagawin ko? GG. So mag-stay ako dito hanggang bukas. Tapos Monday na umaga alis na ako. Gagawin ko bukas yung 30 kilometers na hike papuntang Trient, papuntang France ulit. So yun, good luck. Tangina,